Kamusta mga kalahi? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin dalawang bagay at tatlong bagay po ito. Ito pong impeachment laban kay VP Sara na mukhang nakikita natin na hindi magtatagumpay. Malabong magtagumpay. Dahil na rin po ito sa mga pahiwatig ng mga crocs na tila kumakambyo sila. No? Mamaya pag-usapan natin yan. At dito po sa pahayag ni VP Sara, yes, na-interview na po siya tungkol po sa ipinail na impeachment laban sa kanya. Meron po siyang pahayag at ipapalabas natin niya mamaya. At ito pong ikatlo, mayroon pong inihaing batas. Ito pong newlywed na kongresista, sina Migs Nograles at Chino Almario. Ito pong batas nila na inihain ay anti-troll farm. Sino kayang pupuntiryahin nila dito, no? At sino ba talaga ang may troll farm? Di ba kilala naman natin? Yung mga amo nila. Tapos nagsampa ng anti-troll farm. Parang nagbabalat kayo. Parang, anong tawag nito? Parang nagmamaang-maangan. Hindi nila kilala. Kunyari, hindi nila kilala kung sino ba ang tunay na may troll farm. Hindi po ang Duterte. Malabo po. So, bago tayo mag-umpisa, pakilike po muna ang video ito. At syempre, huwag kalilimutan mag-subscribe. So, dito po sa pahayag po o interview kay kay Joel Chua, pakinggan po natin. Huwag na natin patagalin, ano? Ito po, ipi-play na natin. May inamin ang chairman ng komite sa Kamara na nag-iimbestiga kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment case laban sa Vice. Si MJ Modihar sa report. Concern ko kasi impossible file because of the time. Napa-real talk na lamang si House Blue Ribbon Chairman Joel Chua sa isang panayam ng media sa Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang komite ni Chua ang nag-iimbestiga sa issue ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan dating Secretary si Vice President Duterte. May dalawang impeachment cases nang naisampa sa Kamara laban sa Vice habang may nakaumang na ketlong impeachment case laban sa opisyal. Lahat ng ito inihain ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Pero sa tanong kung may sapat bang panahon para talakayin ng impeachment complaints ngayon paparating na eleksyon, ito ang pag-amin ni Congressman Chua. We have to face reality. By next year, February, national campaign na. By March, local campaign. Kailangan pumirma ng Alam naman nila yan eh. Ano, hindi nila alam yan? Di ba alam naman? Tayo nga alam eh. Hindi po yan ang dahilan. Siyempre, hindi naman sila aamin, no? Kung ano yung dahilan, kung ano yung nakikita nila. Tuloy. One-third o mahigit 100 kongresista sa impeachment case para madala agad ito sa Senado. Kung sasablay sila sa signature campaign, napipilitang idaan ang reklamo sa House Committee on Justice. Ang Justice Committee ang susuri kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. May 60 session days ang komite para isumite sa plenaryo ang kanilang findings. Pero ayon kay Congressman Chua, kahit na quorum sa mga pagdinig ay pahirapan ngayon. Dahil panahon nga ng pangangampanya, local position ng pagiging congressman, kaya kailangan nilang magbabad sa distrito para sa Operation Pakilala. Kami nga ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum because of the several invitation activities of the members, diba? Napakahirap namin na makakuha ng quorum. Pag-aaralan daw ni Chua kung pipirma ito sa impeachment resolution laban kay VP Sara. Mensahe Kita mo, pati siya. Ha? Yung tinatawag na shortcut o fast track, no, yung signature campaign. Pati siya, pag-aaralan niya pa. Ano? naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa Kamara. Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Bakit ka hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Para sa Diyos, Pilipinas. So ito po lang yung nakikita ko dyan. Napakasimple. After ma-file ng impeachment complaint, no, labang kay VP Sara, kinabukasan binalita na agad eh.
nangangalap agad yung mga Makabayan Black, no? Sila, yung tatlo, nangalap agad ng pirma, no? Yung signature campaign. Nagsagawa agad sila. Alam nyo kung ano nakita nila? Ito'y hula ko lang. Pero mukhang totoo. At mukhang obvious. Kailangan nila ng 105 signature to impeach VP Sara sa Congress. Tama. Ang Crocs na lantad na Crocs ang bilang nila nasa 50. Opo, nasa 50. Parang mga 48, 47, 48. Gawin natin 50. So 105 ang kailangan nilang pirma. 55 pa ang kailangan nila. Meron na silang 50. So after mangalap siguro ng Makabayan Black, wala silang nahikayat. 55, hindi po yan maliit na bilang. Maghahanap ka ng 55 na congressman na pipirma. Hindi po yan maliit na bilang. Alam nyo kung bakit? Nahirapan sila. Baka nga hindi maka-20 ang mga yan. So, ang dahilan, simpleng-simple lang. Kampanya Kampanya na. Nagpe-play safe ang mga congressman. No? Nagpe-play safe. Kahit nga yung mga umaatake kay VP Sara sa mga hearing-hearing, kagaya ni Joel Chua, pag-aaralan pa kung pipirma O, diba? Kasi aaray sila rito. Once na pumirma sila, mapa-impeach nila si VP Sara sa Congress, pupunta yan ng Senado. Sa Senado ba, sigurado na sila na mai-impeach si VP Sara? Hindi, pero nakapirma na sila. Diba? Oh, anong consequence ngayon yan? Tatakbo sila. Halos lahat naman yan tatakbo Magre-re-elect yung mga yan Yung iba, sabihin natin graduate na, nakatatlong termino na, kagaya siguro ni Dan Fernandez, nakatatlong termino na, so hindi na siya pwedeng tumakbo ulit sa Congress. Kaya nag-governor si Dan Fernandez, di ba? Yung iba siguro nag-mayor. Pero halos lahat yan, mga re-electionist. No? Kung ikaw ay pipirma against Sara, manganganib ang political career mo. Kumbaga, malaki na sana yung chance mo na manalo ulit, no? As congressman o kahit saan pa man. Malaki na sana yung chance mo. Pero once na pumirma ka to impeach VP Sara, liliit yung chance mo. Dahil lahat ng Duterte supporter sa lugar mo, kung local candidate ka man, ay hindi ka iboboto. Dahil ang mangyayari kasi niyan, after ng Committee on Justice, kung fast track ang gagawin, maggagawa ng resolution ng Committee on Justice, dadalhin po yan sa plenary. So lahat po ng congressman magsasalita, pipirma, boboto, no? At yung kanilang reason, bakit gusto kong i-impeach, bakit ako pumirma, bakit ako bumotong yes, bakit gusto kong i-impeach si VP Sara, sasabihin mo yung reason mo. Talagang lalantad yung mga congressman na pipirma at boboto to impeach VP Sara. Talagang malalaman. At lalo na maraming mga media na kakalkal niyan. Sino-sino yung listahan ng 105 na yan na manganganib po sila sa kanilang political career. Yan po ang number one reason. At kung kaya ganito yung mga tono ng mga pananalita nila, mga dialogue ng mga crocs na mukhang alanganin, no? Pag-aaralan kung pipirma. Isa lang ibig sabihin yan. Wala silang nangalap. Hindi sila nakangalap. Ang tawag ba? Hindi sila nakakuha ng another 55 votes or signature. Mukhang nahirapan sila or mukhang tagilid na makakuha sila. Kasi yung mga lantad na nasa hearing, 50 talaga yan 50 congressman sila na lumalaban na masigasig kay VP Sara. So another 55 pa mukhang tagilid, hindi kakayanin.
Kaya nga, noong nag-file, dapat yun, kinabukasan, tanggap na ni Martin Romualdez eh. Nasa opisina ni Martin yun eh. Yung ipinal na impeachment eh. Parang 3 days na nakalipas, wala pa raw, hindi pa raw natatanggap ni Speaker. Pagkatanggap niya nun, bibigyan lang siya ng 10 days. After 10 days, 10 days, pag-aaralan yon. O let's say 5 days na pag-aralan na. Pwede nang talakayin sa Committee on Justice yan. Kung ipa-fast track nila, gagawa na lang ng resolution, diretso na sa plenary. So nakikita po natin, malabo po magtagumpay. Sa Congress pa lang, malabong pumasa, malabong magtagumpay. Dahil ang dahilan po ay eleksyon. Kaya yung mga kongresista, play safe sila. Maganda na yung wala kang kalaban na Duterte. Kasi yung yung statement, pahayag ng Iglesia ni Cristo, naku po, isa pa yun. Aaray talaga mga politiko. Ha? Kapag bumoto ka to impeach BP Sara, wala ka ng Iglesia ni Cristo. O wala ka pang KOJC. Malay mo, may mga member na, di ba? KOJC sa lugar mo. Wala. Delikado ang political career mo. Delikado ang buhay mo. Kaya, tagilid po. Malabo na magtagumpay ang impeachment laban kay BP Sara. So, ito na po yung pahayag naman. Interview po kay BP Sara. May dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, Tanong ko lang, kasi hindi ko talaga alam yung sugat ni BP Sara rito. Ano po ba ito? Opera? Na-opera siya? Hindi ko talaga alam eh. Matagal ko na rin iniisip. O nasugatan ba siya? Baka mayroon sa inyong nakakaalam. I-comment nyo lang po, no? at least kung meron tayong impeachment case, masugot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede ka pong hindi sumipot. Imbitasyon lang naman yun eh. Parang inibitahan ka lang sa prosinto. Pwede ka namang hindi pumunta. Yung mayroon lang itatanong, mag-iimbestiga lang. Ganun po. Kung ako sa NBI, puntahan na lang niya. Puntahan na lang nila si BP Sara. May mga ilang question lang naman yan eh. At hindi kailangan pumunta ka dyan. No? Hindi ka required na pumunta sa NBI. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta
ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nakikita nyo yung aura ni VP Sara. Parang relax na relax lang siya, no? Parang wala siyang takot, walang kaba, no? Hindi siya nag-aalinlangan. Kumbaga, makikita mo na malinis siya, no? Makikita mo wala siyang ginawang anomalya. Dahil relax na relax lang siya. Kahit napakaraming bumabanat sa kanya and may pangatlo pang impeachment case na ang daming niyang kinakaharap. Parang relax lang siya. Pahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod dun yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Okay, so dito naman po, yan po yung pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. So pag-usapan na po natin itong inihaing batas ng bagong kasal na kongresistang si Migs Nograles at si Chino Almario. Ito po yung anti-troll farm. Ito, ayan yung mag-asawa. Kaya lang, ang haba ng balita. So hindi na natin ito babasahin. Pero dito po sa nakalagay sa kanilang panukalang batas, ito daw po ay para protektahan ang kabanalan ng halalan. Election Disinformation Act, no? Ang troll farm daw ay systematic tools para sa mandaraya. Sino kaya ang mandaraya? Sino kaya ang nanlilin lang? Sino kaya ang may troll farm? Di ba yung mga amo nila? Hayag na Ang dami na ngang expose ni Maharlika. Yung mga natatanggap niyang messages galing sa PCO, pinapadala ng mga puting ahas, mayroong mga audio, di ba? Yung audio nung kalbo, siya yung nagre-recruit ng mga troll. Yung kalbong vlogger na bungal, minsan nagbablog yun, nakayosi pa eh. Kilala niyo, di ba? Siya yung boses nung nasa audio. Nasa TikTok yan, saka sa Facebook. Ang sabi niya nga walang problema kung Duterte ka o anti-Duterte, PBBM ka o anti-PBBM. Ang importante dito, kumita tayo. Narinig niyo yung audio na yon? At ang sabi niya, hindi lang ito 1 month, 2 months, hindi lang 4 months, hanggang 2028 ito. Diba? Yan sinasabi niya. At higit sa lahat, ito talagang totoo, no? Malalaman mo yung troll. Pare-pareha sila ng atake. Pare-pareha sila ng topic ng binabanatan. Sabi kasi ni Kalbo, no? Itong Kalbo na to, yung vlogger na mahilig magmura,
Meron din kasing isang kalbo na lagi nakasombrero. Hindi po yun. Ito po yung mahilig magmura. Sabi ni Kalbo, sa GC daw nila, hahantayin ng mga troll na makausap niya yung baba ng kanyang story o kaya topic, no? Kung ano yung tatapik nila. Hindi sila pwedeng basta-basta mag-vlog. Kami mga Duterte supporter, kanya-kanya kaming vlog eh. Ibig sabihin, walang nagbababa sa amin, walang nagmamando sa amin. So malalaman nyo yung mga troll, mga bayarang vlogger, kung tawagin nga namin yan, mga ensaymada vlogger, mga bangag vlogger. Mga vlogger nila yan eh. Yung mga boss nila Nograles, sila yung mga may troll talaga eh. Sabi ni Kalbo, hintayin nyo yung message ko sa GC kung ano yung ibaba kong story or topic. Yun ang i-topic nyo. Yun ang i-vlog nyo. Ganun po, mahahalataan ninyo kung sino talaga yung mga troll na vlogger. Mahahalataan nyo. So, meron lang akong konting babasahin dito nga sa balita na to. No? Ito, this is about restoring trust in our democratic institution. Pag sa kanila nanggagaling yung mga salitang ganito, democratic, no? Democracy, demokrasya. Para nang silent martial law ang ginagawa sa mga Duterte, mga allies ng Duterte at kami, mga Duterte supporter. Pagdating po sa demokrasya, wala kaming demokrasya. Pinaiimbestigahan nga kami ni Barbers eh. Yung mga critics ni PBBM, aliado ni Duterte, sila Roque, wala na. No? Kung makapagsalita sila ng democratic, kala mo totoo. No? Yung SMNI nga ginurgur nila Nasaan ang demokrasya dyan? Yung religious freedom, wala na rin. Hindi na natamo ng KOJC yan. Nawala ang religious freedom. INC naman ngayon. Minsan na binanata ng Quadcom yan. Asan ang democracy? Pag sa kanila nang gagaling, kagaya ng pera ng bayan yan. Pera ng bayan yan. Kailangan sagutin ito dahil naghihintay ng sagot ang taong bayan. Ayop no? Ang galing mag-dialogue no? Pera ng bayan yan. Kailangan sagutin mo ito. Yung binabanatan si BP Sara, paulit-ulit kami. Yung flood control budget, pera ng bayan yan. Pakita nyo sa amin lahat ng flood control na yan. Nasaan yan? Billion peso budget nandyan. So, dito po sa anti-troll farm, sana maipasa ito. Dahil sino ba pwedeng kasuhan dito? Yung mga boss nila. Di ba? Sila lang naman ang may troll farm sila din. Para sa kanila yung batas na yan. So, sana magamit yan para sa kanila. Good luck na lang. So, dito po sa impeachment versus BP Sara, malabo po yan magtagumpay. Siyempre, yan din ang hope natin. At, kumbaga, fighting spirit natin. Manatiling matatag ang mga Duterte. Lalo na si BP Sara. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye. Ingat po kayo.